tayong tatlong PowerPoint na i-cover. Ayan, so yung earthquake loads, tapos yung design of tension members na two parts. Okay, meron ditong lecture 7, more on sa siya, more on sa wind, yung topic nun. Pero na yun, no? Parang gagawin natin siyang miscellaneous na lang. Okay, ano siya eh, masyado siyang mahaba. I mean, ano ba? Magamit mo naman siya, no? Pero yung sample problem kasi doon, if i-view mo, masyado siyang mahaba, no? And hindi siya kakasya kung isasama natin siya sa exam. Kaya, wag na lang, no? Masyado siyang kumbaga, kapag isang problem pa lang doon, tapos na yung time natin. Okay, and ang kasi, ang focus naman ng course na to is more on sa steel design naman dapat. Okay, hindi naman yun sa wind engineering. Okay, so ngayon, discuss na lang natin yung mga earthquake loads, tapos pasadahan natin ng konti yung yung calculation ng wind loads. Okay, pero yung step-by-step procedure kung paano kina-calculate yung wind loads, hindi na natin siya isasama sa exam. So, ang gagawin natin, focus tayo doon sa steel. Okay, pero ang gagawin natin, magdi-discuss na lang tayo ng concept. Parang ang question is, bakit ba sa steel natin di-discuss yung wind? Di ba, pwede namang pwede namang separate course siya, di ba? Pwede namang sa RCD, di ba? Pero bakit sa steel specifically, di ba? So, ayun. So, nung time din namin kasi siya no, nung diniscuss namin itong wind design, sa steel din siya, parang under sa steel lab namin siya na-cover. Okay, so di-discuss natin bakit steel na. Or bakit doon natin siya kino-cover. Okay, so last time, pinag-usapan natin yung mga different systems, di ba? Yung gravity system, lateral system, tapos yung iba't ibang way kung paano ka magagawa ng frame. Di ba? Sabi natin, meron kang moment frame, di ba? Pwede kang magkaroon ng brace frame, eccentric, concentric, ano pa, sabi natin, there are times na hindi workable yung isang system lang, so pwede tayong mag-combine, no? Pwede tayong shear wall system na merong moment frame, di ba? Pwede ring braced frame, di ba? Sabi natin kapag braced frame, lahat ng connection nun nakapin, tapos yung pinakatigas ng structure, stiffest structure, manggagaling doon sa braces. Ngayon, kapag hindi pa rin enough yun, sabi natin, pwede natin siyang gawing brace frame na moment frame. Kasi kapag brace frame, generally, yung column to column, tapos yung beam doon ay pin connected na lang. Kasi nga, yung moment, hindi mo naman kailangang i-resist doon sa joints. Ang moment i-resist niya, or rather yung movement, yung lateral movement, is i-resist ng braces, hindi ng mga joints ng mga column and beam natin. Okay, ngayon, yun nga, kapag hindi pa rin workable yung braced frame lang, pwede mong pagsamahin sila, di ba? Brace frame, tapos naka-fixed connection ka pa. Okay, so parang siya, yun nga, hybrid ang yung term nila nung ginawa namin yun sa one time sa previous project namin. Okay, so combination siya ng dalawang lateral force system. Okay, ngayon, ano yung mga lateral forces na kino-consider natin? Okay, meron tayong dalawa, no, in general. Kapag building, no, kasi syempre, ano ba yung ibang mga lateral forces? Pwedeng, halimbawa, sa retaining wall, di ba, yung lateral earth pressure, mga ganan. Di ba? Pwede rin, no, halimbawa, mga tanks, no, yung mga shell structures, yung mga kapag meron siyang fluid sa loob, 'di ba? Meron yung outward pressure na galing doon sa fluid. No? Kasi 'di ba ang fluid nag-exert siya ng pressure in all directions. No? So, 'yun, mga lateral forces. Pero kapag pag building, syempre, wala namang gano'n, 'di ba? Wala namang depende, 'di ba? Kapag ka sa mga lugar na na medyo prone to tsunami, meron actually calculation for tsunami loads, no? And pero super special cases 'yun, no? Ginagamit lang 'yun sa mga lugar na malapit sa dagat, mga gano'n. No? Depende kung at risk sila do sa mga gano'n types of loads. Siyempre kung building, hindi naman 'yan magke-carry ng lupa kasi siyempre nasa taas 'yun, 'di ba? Superstructure 'yun. Okay, so ngayon, ano yung dinidesign natin anong lateral loads na kino-consider natin? Okay, yun yung earthquake and wind. Okay, so earthquake loads, napag-usapan na natin to sa 133-1, no? And so, na-discuss nyo na yan. Gawin lang natin, papasadahan natin. More on review lang ito, no? Malay mo, di ba? Since wala tong calculation, pag brinaus mo, baka essay, ganun. So, bahala ka kung di ka pumasok. And tapos tatanungin sa'yo, differentiate the static, dynamic, tsaka simplified static, di ba? In your own words, mga ganun ka, tanong nila. And so, tawag dito.
Meron kang tatlong way kung paano mo i-design yung structure mo. Okay, so depende kung anong analysis procedure. Okay, and if student na kita dati, no, I think na mention natin na there are different ways to do the design. Okay, so again, maraming options, hindi ibig sabihin na inadequate ka doon sa isang option, hindi na siya workable. Or kunyari, meron kang tatlong options, kailangan mo siyang gawin lahat. Okay, sabi natin, di ba, if one of the option works, okay na siya. Okay, ngayon ang tanong, kung magla-lateral loads ka at simplify, kunyari, at earthquake load yung consider mo, paano mo siya gagawin? Okay, meron kang tatlong option. Meron kang simplified static, tsaka dynamic. Obviously, kung simplified static, yun yung pinaka-simple, kasi nga simplified. Static, yun yung medyo okay lang, sakto lang. Okay, dynamic, syempre, yun yung pinaka-advanced kasi nga dynamic, moving na siya, no? Okay, so meron siyang mga criteria kung saan siya pwedeng gamitin. Siyempre, yung pinakamadali, yun yung pinaka-limited, di ba? Kasi yun yung approximate lang, no? Kumbaga, I mean, lahat naman sila approximate, no? Pero ito yung pinaka-simple na approximation. Okay, the simplified static lateral force procedure may be used for the following structures of occupancy, 4 or 5, occupancy category 4 or 5. Kung titingnan mo yung isipin natin, meron doon mga type ng structure, yung essential structure, hazardous structure, di ba? Special occupancy structure, etc. Okay, so yung category 4 and 5 lang yung pwedeng pag-applyan nito. Okay, so halimbawa, essential, nandun sa category 1. Okay, kung essential ang building mo, halimbawa, hospital, okay, government buildings, automatic hindi pwede to. No? Yun yung limitation niya. Okay, and so buildings of any occupancy, okay, including single family dwellings, not more than 3 stories. Okay, bukod doon, okay, sige, pasok ka nga dito. Ano pang ibang criteria niya? Okay, hindi siya pwedeng lumagpas ng 3 stories. No? Excluding basements that use light frame construction. Okay, ano pa? Kung hindi man siya pangbahay, okay, dapat hanggang ano lang, 2-story lang daw siya. Okay, excluding the basements. Okay, bakit? Kasi hindi naman natin kino-consider yung basement. Kasi pwede kasi na yung bahay mo, 2 story, tapos may basement ka, di ba? So, hindi count yung mga basements mo. Okay? So, kasi di ba, kapag ka nag-move siya, di ba yung basement mo, hindi, siya nandun siya sa ilalim ng lupa Hindi siya kasama doon sa part na nagsishake. So, ang nangyari, yung seismic mass, dapat nandun lang sa second floor, sa roof, mga ganun. Lahat ng above the ground. Yun lang kino-consider natin. Okay, so kapag static, sabi natin, ito ay pwede mong gamitin sa lahat ng structure, regular or irregular. Sabi, under occupancy 4 and 5 in seismic zone 2. Okay? Pwede mo rin siyang gamitin sa regular lang. Okay, again, tingnan mo, regular or irregular. Kahit irregular siya. Okay, pwede mo siyang gamitin kung nasa seismic zone 2 siya and ito yung category niya. Okay, ano pa ibang category? Or ano pa ibang consideration? Sige, kung regular siya, pwede mo siyang gamitin kahit saan. Okay, kung regular, pwede mo siyang gamitin kahit saan, pero dapat hindi siya lalagpas ng 75. Okay. In average, ang height ng floor to floor natin is nagre-range ng 3 to 3.5, depende. Okay, pag 3.5, mga high ceiling na yan, yung mga pang luxury condominium, mga ganyan. Na kapag pumasok ka, medyo malawak yan kapag tiningnan mo. Kasi, ayun nga, mataas ang ceiling nila. Okay, ngayon kapag medyo sakto-sakto lang, no? So mga normal na bahay, 3 meters, yan. So floor to floor. Tapos meron yung awang dito sa ceiling, mga 1 foot, no? Mga 300 mm. So yung clear height natin, 'di ba, ang sabi sa building code, ano daw, 2.7, 'di ba? 2.7, 2.4, no? Depende kung saan yung floor na kinukonsider. Okay? Mga minimum natin. Okay? And so ano ibig sabihin? 75 divided by 3 in average is 25. Okay, itong static procedure natin is pwede natin gamitin for buildings up to 25 floors in average. 25, 24, 26. Okay, so ibig sabihin, if ang building mo is nasa again, regular. Okay, ibig sabihin box type, no, rectangle, mga ganun lang. Okay, kapag ka ang building mo medyo nagka-curve-curve na pa-L, mga ganyan, hindi siya pwede. Okay, hindi niya kayang i-approximate na maayos yung mga earthquake loads natin. Okay, yun yung limitation nito. Okay, and so mga box type structures, so kahit hanggang 25 floors, basta siya ay regular. Okay, yung mga paulit-ulit na floors lang. Okay? And so sabi with lateral force resistance provided by systems listed in table 2.8-11 except for something like. Okay? Ngayon, kung irregular siya, pwede din naman daw, pero sabi hindi daw pwedeng lumagpas ng 5 stories or 20 meters, na whichever is yung mag-govern. Okay? And so structures having flexible upper portion supported on a rigid
lower portion, where both portions of the structure considered separately can be classified as being regular. No? The average storage stiffness of the lower portion is at least 10 times the average storage stiffness of the upper portion. Ibig sabihin, yung stiffness ng upper and lower building or floor is magkalapit lang dapat. Kasi pagka hindi siya magkalapit, ibig sabihin, yung magkasunod na floor is hindi magkasing tigas. Ibig sabihin, halimbawa sa isang floor marami kang poste, tapos sa taas medyo konti kasi naging open space, tapos bigla sa taas medyo marami na naman dahil ano na naman, di ba? Kailan nangyayari yun? Halimbawa, meron kang parking, di ba? Parking, kunyari, first 5 floors mo, parking sa podium. Tapos yung fifth floor mo, amenity, yung mga may swimming pool, ganyan-ganyan, di ba? So, syempre, open area yun. Tapos pagdating sa taas tower na, so medyo marami ka na uling poste, iba, pinaplanted column nila. Okay, so definitely, yung part na medyo open space, ano yun, medyo less yung ano nun, yung stiffness ng floor na yun kumpara sa iba. Okay, so kapag ka ganun, automatic, papasok na ano yun, di ba? Papasok siya ng irregular kasi nga about sa stiffness na. Okay, maraming criteria para ma-consider siya na irregular, no? Pwedeng sa shape, okay, pwede sa stiffness, pwede sa mass. Okay, maraming category yun na nandoon sa code yun. So, anyway, so yun siya, yung sasabi dito. Okay, kailangan hindi masyadong magkalapit yung, hindi dapat masyadong magkalapit yung stiffness. Sabi dito, the period of the entire structure is not greater than 1.1 times the period of the upper portion considered as a separate structure fixed at the base. So, ito siya sabi niya dito na merong upper portion tsaka lower portion. Yun yung, halimbawa, meron kang high-rise building, no? Ano kasi yun kadalasan, di ba? High-rise building, meron kang tinatawag na tower level, di ba? Yung pinaka-bahay-bahay sa taas, yung mga tinitira, di ba? Yung mga units. Pero sa baba nun, di ba, kadalasan yan, kung hindi man, yung iba, commercial space, di ba? Commercial space, yung iba, parking. So, depende sa, uh, kung paano nila siya dinesign. Okay, may mga ganun. And so, kapag napadaan kayo sa, sa Makati, ikot-ikot kayo doon, makita nyo, may mga building doon, mga high-rise building na yung taas is mga residential condominium. Okay, tapos sa baba may mall, may mga ganun. So, yung mall, yung sobrang lawak na. Yun yung lower portion, tawag doon ay podium. Tapos yung upper portion, yun ay ano, yun yung upper portion niya, yung residential units. Okay. Ngayon, dynamic, kailan natin kinoconsider ang dynamic? Sabi, basically, kahit hindi ba nabasahan ito, sa lahat ng hindi pwedeng iba. Okay. Kailan mo siya pwedeng gamitin? Lagi mo siyang pwedeng gamitin. Okay. Kailan siya, dapat siya lang ang gagamitin sa lahat ng cases na hindi pwedeng iba. Okay, katulad nito, pagka more than 75 or meters or more, di ba? 75 meters or more. So basically, 25 floors and above, dynamic na dapat yan. Okay, ito mga irregularities na tinutukoy nito. Okay, stiffness irregularity, weight irregularity, geometric irregularity. Okay, meron pa yung vertical and horizontal irregularity. Okay, yung mga yun hindi na natin discuss in detail, no? Kasi actually, mahirap siyang gawin. Okay, and, kumbaga, para ma-determine mo na ito may may ganitong certain types of irregularity, kailangan mo siyang i-analyze through the software. Tapos meron din mga ine-extract na values para masabi na okay, stiffness nito is masyadong malayo sa ganitong floor. Yan. Basta hindi natin siya magawa mano-mano, no, at this level. Kaya so, basta sa ngayon, alam mo lang na may mga ganun. Okay, ngayon kung paano siya gagawin, tsaka na lang, no. Hindi mo naman siya kayang gawin mano-mano. Okay, basta ang point lang dito is that if the structure is irregular, okay, dynamic ang gagamitin natin. Okay, yun yung procedure natin. Okay, so ito, structures na irregular over seismic, over 5 floors kapag seismic zone 4. Sabi, kailan mo gagamitin dynamic? Pwede rin na kapag meron kang, sabi, kapag hindi parehas yung structural system through the height, ibig sabihin sa baba, halimbawa, pwedeng nakaano ka, ano ba? Magkaiba? Ano ba? Hindi ko alam eh. Kasi usually pare-parehas eh. Siguro pwedeng gawin mo, kunyari, 10 floors, tapos yung, ano mo, yung shear wall mo magte-terminate sa 7th floor, ganun, or for whatever reason na hindi mo itutuloy. Kumbaga basically may discontinuation. Na dati, doon sa lower floors, meron kang ganitong lateral system, tapos sa taas wala nang ganun. Okay, so in case na may mga ganun differences, no, so ayan siya. Hindi pwede yung ibang methods, no, dapat dynamic siya. Okay, ano pa? Sabi dito, kapag
Located siya sa soil profile type SF, no? Ang soil profile type natin, marami yan. Okay, SA, SB, ST, SC, ABCD, E, F. Basically, yun siya. 6 siya, no? And yung pinakapangit sa lahat is yung SF. No, kapag based on the geotechnical report, sabi category is SF para doon sa lupa natin, no. And so gagamitin natin is dynamic na kung ang period ng structure natin is 0.7, which is most likely lalagpas ng 0.7 yan kung ganun ka hina yung structure. Okay, or yung lupa. Okay, alternative procedure sabi, sige, kung ayaw mo yung tatlong yon, meron ka pang pang-apat. Okay, ano yung alternative procedure? Sabi dito, alternative lateral force procedures using rational analysis based on, sabi, well-established principles of mechanics, no, may be used in lieu of those prescribed in these provisions. Okay, sa practice ngayon, meron tayong tinatawag na performance-based design. Okay, and yun yung medyo nauuso sa sa design, sa high-rise structural design na field. No, paano nila ginagawa 'yun, no? So dito hindi naman bina-violate masyado, no? Pero hindi nila sinusundan yung mga prescriptions ng code. Kung ano yung mga nasulat sa code, kumbaga ano sila doon, labas sila doon. Siyempre kasama yung detailing sinusunod pa rin. Okay, pero yung pag-calculate ng forces, no? So ibang-iba yung procedure. Okay, so ano 'yun, no? Tawag dito, yun yung medyo mas advanced na procedure, and yun nga, dito sa Pilipinas medyo ano pa lang, medyo bago-bago pa lang siya. Okay, so ang ginagawa doon is since performance-based design nga siya, ang ginagawa is yung pinaka-structure natin, sinasimulate natin yung yung shaking ng ng structure based on the mga earthquakes na alam natin. Okay, so 'di ba, ito sa earthquake engineering, alam niyo na meron tayong mga seismogram, 'di ba, yung mga mga past earthquakes, meron silang record ng ganun. Okay, ngayon yung yung movement na yun, okay, meron yung tawag dito. Yun nga, meron yung data na fini-feed sa sa computer, tapos ini-interpret siya, tapos ginagawa siyang pang-simulate nung ground shaking. Okay, gagawin nun is isa-simulate natin yung yung building under the ground shaking ng mga earthquakes na critical para sa kanya. Okay, kasi yung earthquake kasi hindi naman yung critical sa lahat ng building eh. Okay, hindi sa lahat. Okay, critical siya kapag yung period ng earthquake is aligned doon sa period. Yeah, parang halimbawa, yung tubig sa timba, 'di ba? Hindi naman lahat ng intensity ng shaking, 'di ba? Yung yung tubig doon is sumasabay eh, 'di ba? Merong certain tawag dito frequency ng pag-shake na ang mangyari, mag-amplify yung pag-move ng nung tubig, 'di ba? Ng tubig. Basically, yun din yung nangyayari sa structure natin. Siyempre, solid na structure, pero yung concept noon is ganoon din. Okay, if nag-match yung period ng structure mo doon sa period ng earthquake, doon siya magiging sobrang laki ng ng movement niya, no? And doon siya critical. And doon natin gagawin yung yung performance based design, no? Simulate natin siya for 11 ground motions, no? 11 previous earthquakes. Okay, kunyari, ang period ng structure is nasa 5. Okay, gagawin natin, isa-simulate natin siya for earthquakes na alam natin na nangyari na dati, na nasa ganun ang range ng ng tawag dito, ng shaking. Okay, nasa ganun yung range ng ng period niya. Tapos titingnan natin kung ano yung maging behavior niya. Okay, tapos meron tayong mga criteria na sinasatisfy doon. Okay, na ganito dapat yung drift niya, na ganito dapat yung rotation sa mga joints niya. So, syempre hindi natin magagawa yun manually, di ba? Kasi sobrang advanced niya. Hindi siya pang college, no? At saka developing system siya, no? Actually, hindi pa tapos yun. I mean, hindi pa siya fixed, no? Ano siya, parang nasa early developmental stage siya. And actually, hindi naman masyadong early. Okay? Pero ano pa siya, kumbaga ongoing pa. Okay? From time to time, nagre-revise pa sila ng mga procedures nila, di ba? Kapag depende sa sa mga new learnings na nakikita sa mga um, dito. Sa mga studies, no? Mga research. Okay, ngayon paano natin ginagawa ito? So meron ka ditong table, yung sabi natin kanina, 8-11. Okay, so dito mo makikita yung different structures mo or different lateral force systems na mo na pwede mong gamitin. And bawat isa dyan ay merong equivalent na omega tsaka yung R value. Okay, ngayon, ito yung siguro dapat yung matutunan, no? 'Di ba? Sabi natin, I think
pinasadahan natin itong mga to, itong SMRF, IMF, OMF. No? Tapos sabi natin, dito sa Pilipinas, sabi natin, sobrang critical natin sa earthquake. No? Na ang nangyari, usually, ang prefer natin is moment frame. Pero sa mga moment frame, makikita mo, bawat isa dyan, meron yung detailing nakalagay doon na ito yung minimum requirement natin kung OMF, at yung minimum spacing ng reinforcements natin kung IMF, ganyan. And syempre, pinakamadali dyan, ordinary, maluwag. Sunod niya na mas mahigpit ito ay yung IMF. Tapos syempre, pinakamahigpit yung SFF. Makikita natin no, na doon sa tatlong yon, okay, ang pinapayagan lang talaga for seismic zone 4 is yung SFF. Okay, ngayon ano pinagkaiba niyan? Okay, kapag ginawa mo yan, pagka nilagay mo siya sa model, pare-parehas lang naman yan eh. I mean, kapag binodel mo, pare-parehas lang may column, may beam, ganyan. Ngayon siya nagkakaiba-iba dito sa value ng R. Okay, yung value ng R na yan yung ginagamit natin for the calculation ng loads. Okay, for the calculation ng loads. Mamaya, babalikan natin. No? Sobrang halaga nitong concept na to. Kasi, ang pinopoint out dito is that kapag ka-design natin siya, ang R nasa denominator. Yung forces mo na makukuha mas maliit kaysa doon sa kaysa doon sa OMF. Parang baliktad eh. Tingnan mo mangyari, no? Pag calculate ka, mas malaki ang force ng OMF kaysa sa SMF. Pero mas critical ang SMF. Yeah. Paano nangyari yan? Mamaya di-discuss natin. Di-discuss natin yung effect ng ductility no, doon sa design. Okay, ang problema kasi dito, okay, ano bang pinaka-point ito? Magkaiba sila na detailing. Okay? Ito, i-design mo sa mas maliit na forces. Okay? Under the assumption na kaya niyang kaya niyang mag-deflect ng sobra, na ductile siya. Okay? Ito, ductile, ito hindi masyado. Okay? Ito, dahil hindi siya masyadong ductile, dapat kaya niyang i-resist yung forces. Anong catch nun? Pag ito ang ginamit mo, medyo mas malaki yung mga members. Okay? Pero less yung mga reinforcements. No? Pwedeng ganun yung mangyari. Kasi mas malaki yung mga forces na makakagaling. Dito naman, mas maliliit yung mga members pero mas maraming reinforcements. Kasi, di ba, ang mangyari, dahil mas ductile siya, mas magbe-bend siya, mas magde-dissipate siya ng energy. Dahil magde-dissipate siya ng energy, kailangan, kapag magde-dissipate siya ng energy, mas maliit na yung forces. Pero ang catch nun, dapat makapag-deflect siya. Dapat maging ductile siya. Okay? And ang problema dito, minsan ginagawa sa Pilipinas, sasabihin, o sige, ganito yung gagawin ko, o SMF ang ang criteria ko, na imo-model mo, ilalagay mo yung R value, input mo sa software. Gagamitin mo is 8 or 8.5, depende kung concrete or steel. Tapos yung detailing dadayain mo, sabihin mo, bawasan natin yung reinforcements, hindi natin i-satisfy yung reinforcement requirement. Okay, ano mangyari? I-design mo siya para sa mas maliit na forces, pero hindi siya ductile. Yan ang mangyari, di ba? So kapag dumating yung earthquake, di ba? So ina-expect mo dapat magbe-behave siya as an SMF pero dahil hindi mo siya dinetail for SMF, pwede siya mag-fail, 'di ba? Kasi nga inadequate yung detailing. Kaya yung point, pag magde-design ka, hindi pwedeng nitpicking. Hindi pwedeng gagamit ka ng SMF para sa loading pero i-design mo siya as OMF sa detailing. Okay, sabi ko. Hindi hindi pwede na SMF siya sa loading kasi mas maliit ang forces. Hindi pwedeng ito yung loading tapos ito sa detailing, hindi pwede. Okay, meron niyang compatibility. Okay, and yung mga hindi naiintindihan yung ginagawa nila, yun yung ginagawa nilang daya, no? Yung ginagawa nila, design nila, ito yung forces, tapos kapag calculation, may mga minimum dimensions na hindi nila satisfy, may mga minimum reinforcements na hindi nila ginagawa kasi sabihin, yung dati nga, gumana na. Parang ganun lagi, no? Sabihin, yung dati ko mga project, 20 years ko nang ginagawa to. Wala namang ganyan 20 years ago eh. Nakakuha nyo. Okay, so yun yung R. Okay, merong equivalent value yung R depende sa kung anong lateral force resisting system yung kinoconsider. Okay, ito ay para may consider natin yung global ductility capacity. Again, depende sa ductility na structure, okay, mag-iiba yung ano mo, yung tawag dito, yung forces pag kinalculate mo yan, ang formula niyan is CVI over RT. R yung denominator. Mas malaking R, mas maliit forces, tama? Okay. Pero anong catch doon? Sige, mas maliit forces, kailangan mo siya i-design sa maliit na forces kasi nga, magdi-dissipate naman yan. Ang tanong, kaya ba niyang mag-dissipate? Okay, is it properly detailed for energy dissipation? Di ba?
Design-based shears, paano natin yan na-calculate, no? Sobrang dali niya lang. Kapag ka simplified static, meron ka lang ito, alam mo na to eh. Di ba? Alam mo na. Okay. So, ano siya, no? Meron kang base shear, tapos ang mangyari, yung base shear na mga-calculate mo, i-distribute mo doon sa mga floors. No? Alam na natin kung paano yung gawin. Diniscuss mo na yan sa CE 133-1. Okay? So, ang ano na lang, pag-usapan na lang natin is paano mo siya i-calculate. Okay? So, ang forces ay sabi dito, 3CA over R. Denominator yung R. Kita mo yung R, denominator. Ano ibig sabihin? Mas malaking R, mas less yung forces. Okay? Pero, magagamit mo yung malaking R na yan kung ductile siya. Para siya maging ductile, kailangan malagay mo yung tamang detailing. Ano ba yung itsura ng ductile? Okay. Ang ductile member, di ba? Halimbawa, ductile concrete column, di ba? I-detail mo yan, maraming ties yun, maraming reinforcements yun sa confinement region. Okay, ang ductile column ay nagka-crack, pero hindi nasisira. Okay, nag-crack in a sense na kailangan niyang masira, di ba? Para makapag-deform. Pero hindi siya yung masisira na magfe-fail. Okay, merong cracking dahil kailangan niya mag-deform. Okay, and ang maganda doon dahil nga dinetail mo siya, okay, yung reinforcement niya is enough. Okay, ang mangyari kahit mag-crack yun, hindi yun bibigay. Okay, yun yung sinasabi natin na ductile member. Okay, ductile member does not fail, pero it allows deformation. Okay, and kailangan yun. Kailangan natin yung detailing doon kung gusto natin siyang magawa natin. Okay, 3CA, atong CA is the coefficient ng for acceleration yata. Okay, so tawag dito, nandun yung sa calculation ng natin ng seismic forces sa may CACV, di ba, NANV. Depende sa ganong kalayo sa fault, anong fault yung pinanggalingan, etc. Okay, tapos itong factor na to, basically, ito ay nakamultiply sa story weight. Ano ibig sabihin? Mas mabigat yung building, mas malaki yung forces. Di ba? And so, na-discuss natin previously na okay naman na malalaki yung mga members kasi generally mas malaki members, mas safe. Pero hindi laging sagot na para maging okay yung structure mo, lakihan mo yung member. Bakit? Kasi dadating yung point na kakalaki mo ng kakalaki ng member, ang mangyayari is masyado siyang magiging matigas, masyado siyang magiging mabigat. Na ang mangyayari, kahit anong gawin mong dagdag ng member size, hindi na siya maging okay kasi yung member size na mismo yung problema. Anong lumalaki masyado yung seismic weight. Okay, so at times, no, kapag hindi mo siya magawan ng paraan, try mong kunyari magiging designer kay balang araw, kung hindi mo pa siya mapapasa, napapalakin mo yung member, minsan ang sagot kasi is paliitin mo siya ng may mga ganong cases. And yun, natutunan ko yun nung actual na. So may ganun palang concept. Okay, ngayon, sobrang dali niya lang kasi yan lang yung formula mo kung simplified static. Paano kung static? So medyo may modification lang. Okay, so kapag wala. May formula yun eh. Kaya, kapag static kasi, ang formula natin is CVI over RT times weight. Kung paano yung ginawa natin sa simplified static, ganun din. Magkaiba lang yung formula. Dito lang may pag-account ka ng importance factor, di ba? Kasi hindi siya palaging category 4 or 5, di ba? Ano ba yung mga importance factor natin? Alala nyo ba? Kapag 1, 1.5. Kung 2, 1.25. The rest is 1. Eh kung hindi na siya palaging 4 or 5 na laging 1, edi kailangan mo na i-account siya. Ano pa? R and T. Kung makita mo, lagi nasa denominator yung R. Okay? Again, anong ibig sabihin yan? Kapag ka mag-calculate ka ng forces para dito, kunyari, pinili mo OMF, di ba? Kapag ka OMF ang detailing mo, di ba, ano yung R natin? Yung R natin, I think, nasa 3 lang. Tama? 3. Di ba? Pero kapag SMF, ano siya? 8 siya. Or 5? 5 ba? 3.5. Thank you. Yeah, so, ganun, no? Makita mo, denominator, ano mas malaking force makukuha? OMF or yung SMF? OMF, tama ba? Mas less strict to Bakit mas malaki yung force? Kasi nga, less strict siya. Di ba? Less strict meaning hindi siya masyado magde-deform. Anong catch nun? Para maging okay pa rin siya kahit hindi siya masyado nag-energy dissipation. Di ba? So, less yung strength niya. Pero dapat mas malaki yung forces na kaya niya i-carry. Okay? Yung catch naman nito is that, sige, mas maliit na. Sige, okay lang, mas maliit. Ngayon, kung mas maliit yung forces na kaya niya i-carry, magde-deform siya. Ang tanong, paano siya magde-deform na hindi siya nagbumibigay?
paano siya magde-deform na hindi siya bumabagsak, di ba? That is through proper detailing. Okay? And so, ito yung requirement sa atin. Okay, bakit ito yung requirement sa atin? Kasi ito yung mas okay in terms of performance sa seismic. Okay, dahil yun nga, hindi mo kailangan i-resist yung sobrang lalaking forces, no? Nag-allow tayo ng dissipation, yun nga lang, kailangan mo siya i-detail ng tama. Okay, yun lang sa ano, no, yun lang siya sa earthquake loads calculation. Ano pa ba dito? Syempre yung ano, yung dynamic, yun nga, hindi na tayo naggawa ng ano, ng special calculation kasi hindi mo nga naman siya magagawa ng mano-mano in dynamic analysis, no? So medyo advanced yun, no? Magano ka pa doon, no? Magmo-model analysis ka pa, eh wala naman tayong ganun eh. Di ba? Kasi sa masters pinag-aaralan yun. Okay? So, yun yung reason kung ba't wala tayong ganun. Pag college level, ano lang talaga, no? Static lang. Okay? Ngayon, ano pang ibang difference? So, bukod sa formula, ito CVA over RT, di ba? Yung kanina CA, 3CA over R. Okay, ano pang pinagkaiba? Ito kasi, kapag titingnan mo rito, okay, ito alam mo to, di ba? Dinidistribute natin siya every floor, pero meron siya ng FT. Ano yung FT? Yun yung, sabi, depende sa period, kung lalagpas siya sa period na, ano, na ganito, okay, 25% ng base share ilalagay mo doon sa taas, parang ano, parang additional factor of safety. Hindi naman ganun mangyari talaga, di ba? Pero sabi, iangat mo yun para may ano, may, paano ba? Mas ano, mas malaking effect nun eh. Di ba? Kasi pag nilagay mo sa taas, mas malaking moment arm. So basically, mas malaki yung ano, mas malaki yung magiging effect niya. Okay? Tapos paano mo siya distribute ito? Madali lang ito, para ka lang nagpa-Reynolds theorem dito. Ano? Mukha lang siya magulo, no? Pero madali lang. No? Mukha lang siya mahirap. Okay? So yun yung review natin for the earthquake loads. No? Hindi tayo nag-calculate. Okay, ano ibig sabihin? Kung lalabas man to, baka ano, malay mo. Say, ganun. Okay, so dito na tayo sa design of tension members, no? So alam mo na rin to, di ba? Sabi mo, ano lang yan, net area, groups area. Sobrang nakakainis, sobrang dali lang yan. Paano mo gagawin yan? Di ano lang, okay, again, ito yung focus natin. Sabi natin, alam mo na to, napag-aralan mo na to, pero aralin natin. Sabi nila, joke lang. Tawag dito. Yun kasi yung ano natin eh, yung focus natin, no, dapat dito sa course na to, matutunan mo kung paano mag-design. Anong difference nito dun sa skill natin? Okay, sa skill natin, pwedeng itanong sa'yo, analysis, pwedeng design, di ba? Ano bang pinakaiba ng analysis procedure and design procedure ng steel? Sa concrete, di ba, pag analysis, meron kang reinforcements, tapos i-analyze mo, makuha mo yung capacity. Pag design, given ka ng loading, makukuha mo yung required reinforcements niya. Tama ba? Naalala niyo sa RCT. Ganun siya. Pero pag steel, di ba? May reinforcements ba sa steel? Wala na eh, di ba? Kasi siya na mismo yun eh. Wala ka na i-reinforce kasi siya na mismo. Okay, paano ngayon yung design process natin? So, ganun din, di ba? So, kunin mo yung loading, kunin mo yung section na maging adequate doon, tapos yun na yun. Okay, paano yung analysis? Meron ka section, kukunin mo yung capacity niya, yun na yun. Yeah. Paano yung design? May loading ka, paano malalaman kung adequate? Tsaka sabi natin, di ba? Kunin mo yung loading, tapos hanap ka ng section na adequate para doon. Paano mahanap yun? Di mag-analyze ka din. Basically, design or analysis, parehas ka mag-analyze, pinagkaiba lang isa't design. Magpo-produce ka ng output. Magpo-produce ka ng section, yun yung final answer mo. Ang section natin ay ganito, di ba? Hindi mo lang basta kukunin yung capacity niya. Okay, pipili ka ng section na okay. Ngayon, anong problema dito? Kapag pumili ka ng section at hindi siya okay, uulitin mo ulit sa higher section. No, yun lang. Paulit-ulit mo lang siya gagawin. Basically, yung design process natin is multiple times na mag-analyze ka na mag-analyze paulit-ulit hanggang makuha mo yung section na magiging adequate siya. Kung tension member yan, ano yung mga consideration natin? Meron tayong dalawang modes of failure, meron tayong yielding, tapos meron tayong fracture. Okay? Kailan nangyayari yung yielding and fracture? Okay? Ang yielding nangyayari, sabi, di ba, FYAG, di ba? FY kasi syempre yielding nga. Ngayon, AG, bakit? Kasi halimbawa, kapag meron kang section dito, di ba? Tapos ano yan eh, kunyari, ang section natin ay 3 meters, tapos connected siya dito. Okay, kunyari meron kang 3 bolts, ang size ng bolts mo, o so, gawin natin 6, no? 6 na bolts. Okay, ang size ng bolts natin naka 1.5 inches or nasa around 37 mm, kung ganyan something. Tapos 3 yan. So, 37 times 3, nasa sabihin natin mga 100 plus, mga 100 plus mm, no? Ganyan. 3 yan eh.
Saan mangyayari una ang yielding? Saan mangyayari una ang yielding? Sa gross or sa net? Saan mangyayari una ang yielding? Sa net. Bakit sa net? Kasi siya yung unang tatamaan. Hindi, sabay-sabay tinatamaan yan. Pero bakit sa net na unang maabot ang yielding? Teka, sabi mo, gross, di ba? Yielding, di ba gross yun? Pero sabi natin sa net. Bakit sa net? Kasi dun yung mas maliit ang area. Kung mas maliit ang area, mas maunang maabot yung mas mataas na stresses doon. Okay? Sabi natin, nag-yield saan? Sa net muna. Tapos, pag mas mataas yung forces, tsaka din mag-yield yung gross. Ang tanong ngayon, sige, sa net pala nangyari una, bakit mo minumultiply sa gross? Okay? Ang nangyari kasi dito, kapag ka nag-yield ito, di ba, mauna itong mga to, tapos itong mga to, tapos tsaka mag-yield yung buo. Merong first yielding, tapos may second yielding. Ang unang yielding nangyari sa net, kasi nga, dun unang maabot yung yielding stresses. Tapos, after nun, mag-yield na siya doon sa gross. Ano ba yung yielding? Yun yung parang bigla, di ba, sabi natin, yun yung bigla siyang bumibigay, yung bigla siyang humahaba, di ba? Yung ano siya, yung dadating yung point na sobrang stress na niya, tapos hindi na siya magre-resist. Parang ano siya, parang bibigay siya na, di ba, nagde-deform yan, di ba? Siyempre, stresses, di ba? Tension forces, kapag na-stress siya, haba siya ng konti. Pero dadating yung point na kapag yielding, di ba? Unti-unti siyang mahaba, pero bigla siyang gaganon. Okay? Yielding ang tawag doon. Okay, so biglang extreme deformation. Oo na mag-yield yan dito sa net. Ngayon pag nag-yield yan, edi itong mga to, hahaba yan. Okay, so yung haba, syempre, depende dun sa length niya, di ba? Mas mahaba siya, mas malaki i-deform niya. Okay, itong mga to, haba yan, pero maliit lang yung value nun. Kasi gano'n ba siyang kahaba? Ano lang naman, 100 mm, nasa 200 mm lang yung haba. Di ba? Yung mag-yield. Okay, so yung value ng yielding na yun is, meron namang value, pero sobrang insignificant niya kung ikukumpara mo sa value kapag itong lahat na to nag-yield na. Di ba dahil mag-yield na rin to? Ang liit lang ng percent ng part na connected kumpara do sa total length ng member nito. Okay, so ang sabi diyan, um dahil mas malaki yung effect ng yielding kapag yung gross na yung kinonsider natin, yun yung ginagamit natin sa calculation. Yun yung concern natin kasi yun yung mas malaking amount of yielding na nangyayari. No? Mas malaking amount of deformation na nangyayari. Okay, yun yung reason kung bakit kung bakit gross ang kino-consider natin for the yielding. Okay, ngayon, for the rupture naman, sabi, bakit AE? Okay? Di ba ang rupture nangyayari doon sa part na pinakamaliit na section? Tama ba? Logical naman. Doon sa neck mo, di ba? Doon sa mga cuts, doon ka nagko-consider. Kung saan may bolt, doon ka nagko-consider. Tapos doon siya napuputol. Okay? So sabi natin, pag nabawasan yung area, mas doon ang maabot yung stresses. Pag naabot niya doon yung rupture stress, doon siya mapuputol. Okay, so alam natin yan. Basic naman yun, no? Logical naman yun. Di ba? Common sense. Okay, pero ang tanong, bakit merong A, E? Okay, kasi napag-usapan natin sa MEC 3, di ba? AN, naalala mo yun? AG, AN, bakit dito naging AE? Okay, kaya siya AE dahil doon sa tinatawag natin na shear lag. Okay, ano yung shear lag? Okay, kapag meron kang section, halimbawa, angle, tapos i-connect mo siya sa plate, tapos i-bolt mo siya, okay, meron siyang dalawang elements, di ba? Itong leg na to, tsaka itong leg na ito. Ngayon, kapag hindi siya parehas nakakonect doon sa member natin, di ba? Ang nangyari, may mga part na mas nai-stress kumpara do sa iba. Siyempre, kung nasan yung bolts, di ba? Kung nasan yung connected part, yun yung mas nai-stress. Okay? So, ang nangyari, dahil mas stress doon, yung ibang part, mas hindi nai-stress. Okay? So, uneven siya. So, buksan natin to. Napakita lang natin yung figure. May figure kasi dito. Wala dito sa PowerPoint ni sir. Okay. Ayan yung shear lag, no? Halimbawa, yan, makita mo, di ba? May dalawang element, di ba? Legs, legs. Okay, dito yung connection. Ang mangyari, etong part na red, yan lang yung stress part. Okay? Dahil hindi connected yung other leg, di ba? So, may part na hindi na-stress sa kanya. So, ano ibig sabihin? Dito sa part ng connection na to na merong net area, okay? Hindi lahat ng net area is gumagana. Okay? Certain percent niya lang. Paano natin ma-account yung ilang percent yung gumagana? Ilang percent itong red area na ito? Okay, yun yung sa shear lag factor.
So, halimbawa, ang shear lag factor natin is, say, compute mo, 0.8. So, ibig sabihin, 80% lang nung net area yung gumagana. 20% is hindi siya nai-stress. Ganun yung, ganun yung sinasabi niya. Okay? Ayan. So, dito, makita mo dito, ANU, di ba? So, AN, that is the net, pero sabi natin, teka, hindi naman lahat gumagana palagi kapag may shear lag. So, i-multiply mo siya doon sa shear lag factor. Okay, ngayon, ano daw yung value na shear lag factor natin? Sabi, for bolted splice plates, and so AE should be equal to AN, or depende, may calculation pa yan dyan. So, pero sa mo sa steel design mo, di ba napag-usapan nyo to? Ito, naalala mo to. Sabi, kapag plates, 1, kasi kung plate, isang element lang naman yun. Kung i-connect mo siya, syempre, lahat yun gagana na. Unlike ito na may dalawang elements, di ba? Tapos isa lang yung connected, may part na hindi gagana. Okay, and maraming naka-condition dyan. Okay, so sabi, syempre, depende kung saan siya papasok, basahin mo na lang. Okay, meron siyang mga suggested na value. Pero ang pinaka-common na ma-encounter mo dyan, yung ipapasolve sa'yo is, okay, nakalagay dyan, 1 minus x bar over n. Okay, ngayon yung x bar is the distance ng centroid niya, from the plane of connection. Tapos yung L is the length of the connection. Okay, nire-recall lang natin, no? And so yan yung natin, na-discuss natin dati sa steel leg, no? Alam mo na yan, no? Kaya mo na yan. And so, paano natin kinakalculate? And sabi, kapag plates, 1 daw. Okay, for welded plates, kapag, depende sa condition kung saan siya papasok. Okay, ito yung gagamitin natin. Ayan. Ngayon, kapag pag angles, pwede mo siya i-calculate. Pwede mo ring sundan ito. Okay, depende sa provision. Okay, so pwedeng 0.8 kung 4 or more. 0.6 naman kung 3. No? Yan. Paano natin dinidesign? So, meron tayong dalawang way. Pwedeng ASD, pwedeng LRFD. Okay? Yung procedure, exactly the same. Sa sila nagkaiba? Sa load combination. Alam natin magkaibang load combination ng LRFD and ASD. Okay? And alam din natin na parehas yung niya, yung PN. No? PN, parehas lang. Diba? Kung LRFD, FYAG, ganun din dun. FYAG din. Dito, FUAE, dun din, FUAE din. Okay, saan lang sila nagkaiba dito na sa part na to, no? Okay, kapag ka LRFD, gamit natin ay resistance factor. Kapag SD, gamit natin ay safety factor. Okay, pag resistance, minumultiply. Kapag safety factor, pinandi-divide. Okay, pero ano din yan magkamag-anak lang yan. Okay. Ito, sige nga, try mo. Ito, 0.9. Gawin mo siya divide mo nga siya ng 1.5. Try mo nga, 0.9 over 1.5. Ano sagot natin dito? 0 point. Over 1.5 ba? 0.9 over 1.5. 0.6. Okay, very good. Ngayon ito, 0.75. 0.75 over 1.5. That is 0.5. Ito, kamag-anak niya yan, kamag-anak yan. Kung alam mo to, alam mo na din to. Kahit malimutan mo yung value na. Okay, ang relation niyan is, kung ano man to, divide mo ng 1.5, ayun yun. Okay, sabi natin divide to, gagawin mo denominator. Try mo nga 1 over 1.67. Tapos yung 2, gawin mo 1 over 2. Ano yung 1 over 2? 0.5. Ano yung 1 over 1.67? Okay, 0.59 something. 598, di ba? So, or basically, kung itutuloy-tuloy mo yung, try mo nga 1 over 1.66666, try mo maraming 666 dyan. Ano lalabas na exact na sagot? 0.6. Okay, basically, ginulo lang nila ng konti na, ginawa lang nila na other version kasi nga, safety factor ang idea dito. Denominator safety factor. Okay, pero same idea lang yan. Okay. Actually, ang pinanggalingan talaga niyan is ito dinivide ng 1.5 tapos ginawa lang nila denominator kaya nakuha yung 1.6 na yun. Yung 1.667 na yun tsaka yung 1 tsaka yung 2 na yun. Okay, ano yun? Dinerive lang nila yan. Pero din siya nanggaling. Okay. Ayan, so ito, nominal hole dimension, sabi natin meron siyang mga itong mga provision tayo sa MCP or AIST kung titingnan mo siya sa American version.
So, meron kang bolt diameter pero sa tunay na buhay meron kang allowance pa, 'di ba? Naglalagay tayo ng 1/8 kung English. Kung metric, generally 2 mm yung allowance natin. So, nagpa-plus tayo ng 2 mm. Ay, nakalagay dito. And magdadagdag tayo ng 2 mm sa nominal dimension. Okay, so ano pa? Left critical. And so bearing type of connection, ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Kapag ka nagkakaroon tayo ng ng connection na bearing type, ibig sabihin nagta-transfer yung forces through bearing. Ano yung bearing? Yung yung bumaba ano ba? Ano kasi yung bearing, no, kung ako yung magde-describe, pwede mo sabihin na para siyang yung bumabakat na part. Halimbawa, ito yung bolt, di ba? Tapos, ito yung hole. Kapag ka ipupush mo siya pa ganun, itong contact area, di ba? Imagine mo na lang kung clay ito, yung bumabakat na part, di ba? Yung contact area nila, yun yung bearing area, no? Yung contact contact area, yung resisting area natin, okay? Ang na-experience nun is bearing. Okay. And so, paano ang mode of failure nun? Yung pagka bumabakat siya, bumabaon siya. Na-imagine nyo ba? Lumuluwag siya. Okay, so, ayun na. Hindi lang makaisip ng mas madaling or na ibang analogy. No? Parang yun na yun eh. Yun yung pinakasimple nun eh. Okay, failure planes. Okay, tensile rupture. Pwede siyang mabasag. Okay, so, sige question. Kung dito ang direction of force. Okay, kung dito ang direction of force, saan mababasag ang AB? Ay, saan mababasag ito? Left, middle, right? Saan? Kung halimbawa tension member to, tapos pag ganun ang direction ng force, paano siya mababasag? Or saan siya mababasag? Left, mid, or right? Bakit sa right? Kasi, malay mo, essay yan. Bakit saan? Sa right? Saan? Itong sa right. Bakit sa right mauna? Pinakamalapit sa force? Paano kung nandito yung force? Di ba? Sabi natin, ito, guni-guni lang naman to eh. Hindi naman totoo yan eh. Di ba? Ang force is hindi siya point. Ang force ay line. Itong force na yan, same lang yung sa nandito na force. Ibig sabihin ba, pag dinrawin ko yung force na nandito, ito na yung mag-fail. Kasi parehas lang yun eh. Tama ba? Naalala mo? Sa mechanics, ang force ay line, force sa vector. Hindi siya yung arrow mismo. Ang force is yun yung line na tinuturo ng arrow. Sabihin, itong force na to is ito din yan, kahit ilipat mo sa kabila. Okay lang yung parehas lang yan. Parehas lang effect yun. Okay? Pinagkaiba nila is, wala lang, ilipat mo na sa kabila. Di ba? Pero basically, hindi tama yung sabihin natin na mas malapit siya doon sa force, kaya doon siya mag-fail. Medyo malapit din yung sagot, pero hindi dahil malapit siya sa force. Mayroong ibang reason. Bakit dito siya mag-fail? Common sense lang yun. Alam mo yan, alam mo yan. Okay? Pero hindi dahil malapit siya sa force. Ano pang ibang idea? Okay, very good. Grabe naman yun. Kasi, kung ito yung consider mo, hindi pwedeng maputol yan dito na nandito pa tong bolt na to. Di ba? Hindi mangyayari yun. Okay? Kasi nandito pa tong bolt na to, nakaharap. Di ba? Same lang naman yan Same lang naman yan na area. Di ba? Ito, area nito, same sa area nito. Pero ang pinagkaiba, itong area na to, pag ito naputol, kung wala yung pagana, walang bolt na tumitigil sa ito, di ba? Para mangyari itong failure na to, which is parehas lang naman ang area dito. Pero ito kasi may nakaharang. So, hindi mo yung pwedeng putol ng ganyan. Hindi natatanggal to. So, kung pipili yung section kung saan siya mapuputol, di ba? Doon siya sa mapuputol with the least resistance, which is, ito yun. Okay? Tandaan nyo yan ha. Bakit natin kailangan malaman yun? Kasi, yun yung sagot sa pag-determine kung saang part or saang section mapuputol kapag nakastagger ka na. Okay, ano yung sabihin? Kasi pwede mo i-consider na ganito, di ba? Yung pinapakita niya, A, B, C, D, di ba? Pero mangyayari ba A, B, C, D? Di ba, kung ikukumpara mo yan dito, sa walang letter na to, di ba ito yung mauuna kumpara dito? Nakuha niyo? Okay?
So, doon mo siya unahin, try mo to, di ba? Tapos, try mo to. Pero ang tanong, sige, itong nasa left ba mangyari over dito sa right? Mas muna yung right, di ba? Kasi same area lang naman sila, pwede, pero yung left, para mangyari yung left, kailangan matanggal to. E di ito na lang yung mode of failure natin, tama ba? Okay, so mahalaga yung concept na yun kasi yun nga, yun yung magtuturo sa'yo, no, or yun yung magtutulong sa'yo na mag-determine ano lang ba yung mga kailangan mo consider. Di ba? Kasi kung hindi mo alam yun, tatry mo yan lahat, di ba? Try mo to, try mo to. Pero kahit ginawa mo na to, tatry mo pa rin to, saka ito. Which is hindi naman mangyayari yun eh. Nakakaya. Hindi mangyayari yun. Okay, so yun lang yung point niya, no? And so, may mga concept na ano lang, na kung alam mo, di ba, kaya mong gawin yung shortcut. Okay, ngayon, meron pang ibang mode of failure. Pinag-usapan pala natin is yielding tsaka fracture. Okay, ano pa yung iba? Meron tayong block shear. Okay, ano yung block shear? Block shear, nangyayari yan kapag ka merong mga part ng section na pwedeng mapunit. Okay? Na isang block. Okay, hindi siya nahati, no? Napupunit yung block. Kaya nga, block shear. Okay, kumbaga hindi siya dumiretso pa ganun. Okay? May bloke na natanggal. And block shear kasi hindi siya basta tension. Nagkakaroon ng shearing yung block. Kaya siya block shear. Okay, bukod sa tension, nag-shear. Katulad nito, di ba? Kung pag ganun yung force, okay, ito yung tension part, yung blue. Itong part na to, yung shearing. Okay, bakit? Anong mangyayari niyan? Halimbawa ito, meron kang W section. Okay, sabi, connect mo siya doon sa flanges. Okay, para yan maputol, kailangan makat itong part ng web na ito, which is sobrang laking area niya relative dito sa flange. Diba? Sabi niya, sige, kung mapuputol man ako, doon na lang sa flange kasi mas konti ang resistance doon eh. Diba? Pwedeng ito yung matapyas, di ba? Tapos hindi mababali or hindi mapuputol yung ano mo, yung member mo. Yun yung block shear. Okay, saan common din nakikita yung block shear? Okay, usually sa mga ganyan, sa mga wide flange na connected yung flanges o kaya connected yung web, di ba? Halimbawa kasi, wide flange. Oh, sabi niyan, di ba? Tapos, ito yung section, ito yung ano, yung support part. Kasi kukonek natin to. Ayan. Di ba? Tingin nyo, anong mas malamang na mangyari? Matanggal itong connected part na ito? Matanggal itong part na to ng web niya dahil kumala siya pa ganun o maputol siya? Di ba mas malamang na maputol siya? Kasi, ay maputol siya, matanggal itong part na to. Di ba? Kumbaga, pagka naputol yan, ganito na itsura niya. Parang bungi na siya. Di ba? Naiwan itong block na to doon sa kabilang side. Di ba mas malamang to kaysa maputol tong member na to? Kasi ang laki ng area niyan eh. Tama ba? Ito, ang liit lang na to. Di ba? Ito, ang liit na resisting area. Pwede nga mangyari. Instead na maputol siya, dito na lang siya mag-fail doon sa part na kinonect ko siya ng bolt. Ang tawag dito, pag natanggal tong block na to, yan ay block shear. No, same with ano, what if meron kang angle, no, connected sa plate, no, tapos connected yung ganun, 'di ba? Anong mas malamang na mangyari? At tingnan natin side view. Ano mas malamang na mangyari? Oh, sige, ganyan, connected ganun. Matapyas to or maputol siya dito, katatawid doon sa kabilang angle kasi na ganyan, 'di ba? Ganyan. Matapyas tong part na to o dumiretso siya hanggang dito sa part na to na untouched. Di ba mas malamang na matanggal siya dito? Kasi ito may area ka pa dito sa kabilang ano eh, sa kabilang leg eh. Di ba? And so doon critical ang block shear, no? And, pero pag plate, syempre, ano, wala ka namang ibang nawawalang area. I mean, pwede rin yung block shear. Diba? Pero mas malamang ang block shear sa mga ganitong ano, shapes. Okay? And so, selection of steel section subjected to axial tension. And so, paano natin siya ginagawa? Haba pala nito. Paano natin siya ginagawa? We choose a section that is adequate yung gross and net area niya. Okay, other than that, we consider the slenderness. Okay, question, critical ba ang tension member sa slenderness? Ano yung slenderness? Alam mo yung slenderness? Yung kapag mahaba siya, di ba? Actually, hindi lang mahaba eh. Dapat ano siya, slender is manipis, payat, parang ganun, no? Na madali siyang ma-bend, mag-buckle. Yun yung problema sa steel eh. Di ba? Ano mas mabigat, concrete or steel? Concrete. Tama ba? Hindi. Steel. Anong weight ng concrete? Diba? 2,400 kilogram per meter cube. Kapag ka nakakilonewton, sabi nasa 24 kilonewton, sama ba? Ang steel, 7,850 kilograms. So kung i-times
9.81 mo pa yan, magiging ano yan, nasa 17.8, 79 kilonewtons kumpara sa 24 ng concrete. So, kung tatanungin, ano mas mabigat yung bakal o yung konkreto, mas mabigat yung bakal. Okay? Pero sabi, yung steel, mataas yung strength to weight ratio niya. Ano ibig sabihin nun? Kapag gumagawa ka ng ano, ng concrete member, kunyari beam, di ba syempre 200 by 400. Okay, syempre solid yun, no? Solid yun na 200 by 400, occupy mo yung space na yun. Eh pag steel, gumagawa ka ba ng steel beam na solid na ganun, 200 by 400 din, di ba hindi? Anong ginagawa mo? Meron ka lang wide flange na kapirasong bakal pa ganun, kapirasong bakal pa ganun, tapos web, di ba? Most of the area is empty spaces. Di ba? Kumbaga ito yung area na ino-occupy niya, di ba? Pero yung part ng steel doon, ito lang oh, di ba? Bakit? Kasi sobrang tibay ng steel eh, di ba? Na ang nangyayari dahil matibay yung steel, konting area lang yung kailangan mong i-occupy. Okay? Nilalakihan lang natin sila, pinaglalayo lang natin sila para lumaki yung moment of inertia nila para mataas yung resistance of bending. Di ba? Nalala mo yan pag nagka-calculate ng bending, moment of inertia, di ba? BHQ bawat 12, mas malalim, di ba? Mas maganda. Okay, ngayon, di ba? Ang problema dito, dahil nga manipis siya, di ba? Maninipis, ang usual nagiging problema sa mga steel members is yung pag-buckle, di ba? Yung pag-bend niya. No, hindi dahil doon sa pag-bend mismo. Okay? Bending kasi is bending due to moment dahil meron kang load na lateral sa kanya or transverse sa kanya. Okay? Ang buckling naman kasi, di ba, yung pag ganun. Kapag ka-axial compression mangyari, there's a tendency na mag-buckle siya. Okay, buckle means bending because of compressive loads. Sige, balik tayo dito. Anong kinalaman sa tension? Ang tanong, critical ba ang tension sa slenderness? Or critical ba ang tensile member sa slenderness? Okay, sabi dito, a secondary consideration is yung slenderness. Critical ba siya? Hindi, not significant. Okay, pero bakit natin siya kino-consider? Okay, ang logic nila is that during construction, di ba, hindi pa naman siya loaded. Tama ba ang tension member maninipis kasi nga tension lang ng mga carry nila. Diba? So tension member, malakas din na steel. So generally maninipis sila. Ngayon kung manipis sila, edi prone to bending sila. Tama? Ngayon, ang tali, di ba? Kunyari sinabitan mo yung tali, syempre, kung walang magre-resist, kung hindi mo hilahin yung tali, ano mangyari sa tali? Di ba? Ano lang, magbe-bend lang siya. Pero halimbawa, sige, loaded nga yung tali, pero nilagyan mo siyang tension forces, di ba? Hinila mo yung both ends, ano mangyari? Mababatak siya eh. Di ba? Mababatak siya. So, mariresist niya yung deflection. Ganun din yung tension member natin. Kasi di ba yung tali tension member din naman yun. Okay, ngayon, during construction, di ba, hindi pa naman siya loaded. Ibig sabihin, hindi pa siya connected in a way na meron siyang tension forces. Kasi kailan ba siya nagka-tension forces? No, usually nagkakaroon siya ng tension forces kapag gumagalaw na yung structure mo. Kapag meron ng wind, kapag meron ng earthquake. Kasi pag nag-move yan, tsaka pa lang yan magkakaroon ng mga forces na kailangan niyang i-resist. Usually, hindi yan dinidesign na i-carry niya yung gravity loads. I mean, meron, pero ano naman, hindi sobrang significant. Okay, so anong point? During construction, hindi pa siya stressed, wala pa siyang tension forces. And kung lagyan mo siya ng load, kunyari, sabitan mo siya for whatever reason, or nasabitan by accident, or napatungan by accident, di ba? Yung member na yun, there's a tendency na mag-buckle siya, or rather, mag-bend siya, mag-deflect siya. Na hindi naman dapat siya mag-deflect, no? Kasi nga, hindi naman siya dapat loaded ng gano'n. Okay, ngayon, paano natin kina-counter yun? Sabi natin, kahit hindi siya kailangan na i-design for slenderness, meron tayong sinasatisfy. Okay, for those certain conditions, no? And so, ayan. Anong limit natin dito? Hindi nakalagay dyan, no? So, ang limit natin is 300. Okay, so huwag kang makinig kasi lalabas yun, no? Okay, so basta lalabas yun, no? So, essay yun, no? And so, tawag dito, ayan, so paano mo i-design? So, alam mo na yan, no? LRFD, PU, something. Okay? And so, design of tension members, kailangan mo i-consider, di ba? To get the minimum gross area. Ayan, so, PU is equal to stress times area. Okay, stress is AG, FY, stress is FY, area is AG for yielding. Ang factor natin is 0.9 for yielding. Kung fracture naman, ang gamit natin ay 0.75. So, same concept, di ba? Pinakaiba lang is dito naka AEFU, di ba? Pero stress times area lang din yun. Okay? Nakalagay pala dito 300, no? Pero,
Yan. Wag nating emphasize na para sa inyo lalabas. Wala ka dyan ah. Okay, so generally, sabi dito, to avoid fracture, sabi, by adding the projected area of holes to the area would yield the total gross area of the steel section. Siyempre, gross is equal to the total area, sorry, gross total area, gross total area is equal to the net area plus yung mga butas. Alam mo na yun, di ba? Kasi yung net is gross minus holes eh. Common sense, di ba? Okay, the minimum AG, minimum gross area is the minimum AN plus holes. So generally, ginagawa natin is pinipili natin yung section no, na kayang isatisfy yung net, no, yung net requirement natin. Okay, tapos nun, dadagdag mo yung number ng butas na gagamitin mo, no, depende kung paano mo i-layout yung bolts, tapos yun yung magiging ano mo, minimum gross area. Tapos ano mo na lang, i-round up mo na lang yun to the nearest 1/8. Okay? And so kung gusto mo daw i-simplify, 'di ba? Kung gagawa ka ng formula that can automatically give you the value of the AG, 'di ba? So pwede mong gamitin ito. Pero ano lang naman 'yan, common sense lang din 'yan, algebraic manipulation na ito ng galingan 'yan. Hindi mo kailangan sa uluhin 'yan, no? Yan. So ito, meron tayong handbook, no, steel sections. Nandito yung mga standard steel sections natin, no. So fixed na yung mga 'yan. Okay? Yan ay manufacture according to the specifications. Okay, so kaya nagkakaigi tayo sa construction, di ba? Kunyari, gusto mo ng W14, so meron lang W14 na 22, tapos sunod 26, tapos 30, tapos something. Okay, kumbaga fixed na yan. Wala ka nang pwedeng piliin na in between yan. Okay, 22, kung hindi workable ng 22, wala ng 23, 24, 25. Ang next is 26 na. Okay, tapos wala ng 27, 28, 29, ang next is 30 na. Okay, ito ay mga, kumbaga universal na yan, no? Dito, parang language na yan sa steel design, di ba? Yan na yun. Pili ka na lang dyan kasi yan lang yung mga available. Okay, ngayon, what if hindi available? Hindi mag-imbento ka. Paano ka mag-imbento nun? Hindi magano ka, build up yung mga plates, pagkukonek-konekin mo, tapos i-weld mo. Okay? Pero yun, ano na yun, yun nga, separate na calculation na yun. Kasi hindi siya susunod dito sa mga sa mga flange thickness, weld thickness, and okay, summary. Okay, ano yung mga kailangan consider? Gross, net, okay, tapos yung slenderness ratio na 300. Okay? Sabi natin, slenderness ratio is L over R. Dapat, mas mababa sa 300. So, ang property na kailangan mo makuha is yung R. So, L over 300. Ito yung makukuha mong minimum value of radius of gyration. Tapos, kung alam mo yung value ng radius of gyration, di ba? Pipili ka ng section na merong ganun na mas malaki doon. Mas malaking radius, mas malaking doon. Radius of gyration kaysa doon. Okay, ngayon tanong. Sige, meron ka makuha number, di ba? Sinabi ko na mas malaki. Kasi yun naman talaga dapat. Pero kung ikaw ang magde-decide, paano mo masasabihin na dapat mas malaki sa number na to yung kailangan makuha or dapat mas maliit sa number na to yung kailangan makuha? Kasi tama ba, hindi naman palaging kailangan mas malaki, kailangan mas malaki. Parang spacing, di ba? Mas malaking spacing, mas okay ba? Hindi naman, di ba? Okay, ngayon tanong, paano mo i-decide kung, di ba may makuha kang number? Pagka pipili ka na ng number na pang-design, paano mo i-decide kung dapat mas malaki doon ang pipiliin mo or dapat mas maliit doon yung pipiliin mo? Paano mo yun, i-decide? Doon kasi minsan nagkakaproblema eh. Alam nila yung exact na kailangan eh. Pero pag pipili na, hindi nila alam kung i-round up ba namin or i-round down namin. Diba? Paano mo piliin? Isipin mo yung concept. L over R is the slenderness. Mas malaking L over R, ano ibig sabihin? Mas slender kasi nga slenderness ratio, di ba? Mas mahaba, di ba? Slender. Numerator. Denominator. Ano effect ng denominator? Pag mas malaki ang denominator, anong mangyayari sa slenderness ratio? Lalaki or liliit? Okay, liliit yung slenderness ratio. Mas maganda ba yun? Ngayon mo i-decide. Mas maganda ba pag mas maliit ang slenderness ratio? Maganda pag mas maliit ang slenderness ratio. Sabi natin, di ba? Ano ba yung slenderness ratio? Again, i-define mo. Kapag di ka mapag-decide, i-define mo. Ano yung slenderness ratio? Yun yung measure ng kung gaano siya ka-slender. Mas slender, mas critical to buckling. Di ba? Malapit na. Tapusin natin to. Para lang alam. Okay. Malapit na. Okay. Mas malaking slenderness ratio, mas critical to buckling. Mas malaking slenderness ratio, ibig sabihin mas maganda, mas pangit. Critical nga eh. Mas pangit. Ayaw mo ng malaking slenderness.
Di ba? Kasi mas malaki slenderness ratio, mas malaki yung chance niya na mag-fail due to buckling or other modes of deformation. Ayaw mo ng malaki slenderness ratio, paano mo papalingitin? Ano mangyari sa R? Lalaki liliit, lalaki dapat yung R. Okay, mas malaking R, mas maliit total value, mas maliit total value, mas maganda. Okay, ganun mo siya i-decide. Okay? Balikan mo yung concept, no? Hindi mo siya dapat sauluhin na, dapat mas malaking R, dapat mas maliit yung R, mas malaki spacing, mas maraming number of bars. Wag ganun. Okay? Gamitan mo ng common sense, no? Lagyan mo ng logic. Ano bang idea? 'Di ba? Paano mo masabi na mas safe siya? Okay? And yung pag-decide nun is manggagaling sa concepts, no? And yun yung wag yung kakalimutan, yung concept. Sobrang halaga. Okay? Kung alam mo yung concept, madali siyang i-decide eh. 'Di ba? Hindi ka malilito, tataas ako, bababaan ko, 'di ba? And so, huwag niyo kakalimutan yung concepts. Sige, ayan. So, I think makakapag-ano pa tayo ng hanggang Friday. Ano ba 'to? Hanggang Thursday, no? Discussion pa rin tayo ng Thursday. Ayan. So, ang ano natin, ng assessment natin will be next week, probably. Ayan. Tapos, problem set, upload ko na lang, no? Ayan. Tapos, ano pa ba? Quiz and exam. Quiz, tapos exam. Tuesday, Thursday.